Ang gasolina, diesel, kerosene at iba pang klase ng fuel ay ating ginagamit araw-araw para paandarin ang ating mga sasakyan, paganahin ang iba't ibang makina, lumikha ng kuryente at gamitin para sa pagluluto. Sa mahal ng gasolina sa panahon ngayon, bigla mo rin bang naisip kung saan ito nanggagaling at paano nga ba ito ginagawa? Kaya naman sa videong ito ay ating pag-uusapan ang nakakabilib na proseso kung paano ginagawa ang gasolina. Kaya't simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Bago ito nagiging gasolina o diesel, ito ay nagmumula sa tinatawag na crude oil o krudo na makikita sa kailalimang parte ng lupa. Ito ay kulay itim, mabaho at malagkit na likido. Ang oil deposits na ito ay mula pa sa mga remains ng mga sinaunang organismo milyong taon na ang nakakalipas na nabaon sa ilalim ng lupa at kalaunan dahil sa heat at pressure ay nag-iwan ng hydrocarbons o tinatawag natin ngayong oil deposits o sa madaling salita ay ang krudo. Unang parte para makakuha ng krudo ay ang tinatawag na oil drilling. Ito ay nagsisimula sa pagtatayo ng tinatawag na oil rigs. Ang malaking structure na ito ay pwedeng ilagay sa lupa o di naman kaya ay sa dagat at mayroon itong malaking drill o barena na siyang ginagamit para butasin ang lupa at mga batong madaraanan nito sa ilalim. Dahil sa mabilis na pag-ikot ng drill, ang dulo nito ay umiinit at upang maiwasan ang pagkatunaw ng bakal dahil sa intense pressure, nilalagyan ito ng espesyal na pampalamig o tinatawag na drilling fluid at kasabay na ibinubuhos habang binubutas ang lupa. Ang stage na ito ay napakadelikado sapagkat kailangang eksakto rin ang pressure habang nagdidrill. Kapag mahina ang ikot ng drill ay hindi nito mabubutas ang lupa at mga bato. Kung sobrang lakas naman ay pwedeng maputol ang dulo ng barena. Nariyan rin ang panganib ng gas leaks galing sa ilalim ng lupa na kung magkakamali ay maaaring sumabog. Ang diamond-shaped drill ay bumababa sa bilis na 5 meters per hour at dahil ang krudo ay matatagpuan 4,000 meters below the ground, tuloy-tuloy rin ang pagdudugtong ng drill sa ibabaw hanggang sa marating nila ang oil deposit o reserba ng krudo sa ilalim ng lupa. Matapos marating ng drill ang krudo, ang pressure sa ilalim ng lupa ang natural na magtutulak dito pataas hanggang sa ibabaw. Ngunit dahil panandalian lamang ang pressure, ginagamitan ito ng espesyal na instrumento na tinatawag na deep well plunger pump. Ito ang responsable sa proseso ng siphoning. Hinihigop nito paitaas ang krudo o oil deposits nang tuloy-tuloy mula sa ilalim ng lupa. Ang mekanismong ito ay maihahalin tulad sa kung paano gumagana ang mga poso na siyang gamit natin para mag-igib ng tubig sa mga probinsya. Ang raw material na krudo ay naglalaman ng carbon dioxide, hydrogen sulfide at natural gas. Ang krudo na nakolekta naman mula sa oil rigs ay dinadala sa gas disposal facility para sa susunod na proseso na tinatawag namang refining. Sa proseso ng refining, pinaghihiwalay ang iba't ibang kasangkapang bumubuo sa krudo. Dahil ito ay gawa sa iba't ibang klase ng hydrocarbons, ito rin ay makanya-kanyang dami ng carbon atoms, kung kaya't nagkakaiba rin ito ng timbang. Ang propane ang pinakamagaan at ang pinakamabigat naman ay ang residue na siyang ginagawang aspalto. Pinapainitan ang krudo sa init na 370 degrees Celsius at sa pamamaraang ito ay nagiging vapor ito at tumataas papunta sa collecting chamber. Ito ang tinatawag namang fractional distillation. Pagdating nito sa itaas ay unti-unti itong lalamig at magiging liquid form. Dito ay maghihiwalay na ang mga langis depende sa bigat. Naiiwan sa taas ang gasolina, samantalang ang mas mabigat na langis gaya ng diesel at iba pang uri ng langis ay naiiwan naman sa baba.
Sa bawat 191 na bariles ng nakolektang krudo, 88 liters ng gasoline ang nakukuha rito, 48 liters ang nakukuhang diesel, at around 26 liters naman ang kerosene, 7 liters ng propane, at 22 liters ang natitira ay nagiging raw materials sa paggawa ng plastics, lubricants at aspalto. In short, mga humigit kumulang 45% lamang sa krudong nakokolekta ang nagiging gasolina. Matapos ang proseso ng refining at distillation, ang mga gasolina, diesel at iba pang oils na nakuha sa krudo ay dumadaan sa tinatawag naman na quality inspection. Sa bahaging ito, dinadala sa laboratorio ang iba't ibang langis na na-extract, kabilang na ang gasolina, diesel, kerosene at iba pang oils upang matest at masigurado ang kalidad nito. Sa laboratorio ay dumadaan ito sa iba't ibang proseso gaya ng chemical analysis, kabilang na dyan ang pagtitimpla sa formulation, paglilinis at pagkaklasify ng iba't ibang uri ng gasolina. Matapos ang stage na ito, ay ikinakarga ang mga langis sa mga tanker trucks at ready na ito para sa distribution. Sa prosesong ito, ay maingat na isinesalin sa mga delivery trucks ang gasolinang produkto upang maiwasan ang hindi kanais-nais na trahedya. Nagsasagawa ng safety measures ang mga personnel at dapat walang anumang fire source ang malapit habang ginagawa ito. Ang bakal na katawan ng delivery tank ay sensitibo din sa friction at static electricity, kung kaya't ito ay ginagamitan ng vapor recovery pipe upang maingat na maisalin ang gasolina mula sa planta patungo sa delivery tank. Alam mo bang sa buong mundo ayon sa Energy Information Administration, tinatantyang humigit na sa 96.60 billion cubic feet ang nagagawang gasolina araw-araw. Pagkatapos ng delivery, ang mga gasolina, diesel, kerosene at iba pang produktong na proseso mula sa krudo ay maaari nang mapakinabangan at mabili sa ating mga gas stations. Ang mga ito ay maaari na ring ikarga sa ating mga sasakyan para umandar. Mapakinabangan ang diesel para paganahin ang mga iba't ibang makina, maaari na ring gamitin ang kerosene sa pagluluto ng ating pagkain, at mapakinabangan ang ibang byproduct gaya ng plastic at lubricants sa iba't ibang mga bagay. Talagang hindi maikakaila ang napakalaking tulong ng krudo sa ating mga tao, lalong-lalo na sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi lang gasolina ang nagagawa mula dito, hindi lang diesel at kerosene, kundi pati ang mga bagay na madalas nating gamitin kagaya ng plastic na siyang pangunahing materyales sa halos lahat ng ating kagamitan. Maaaring ang gamit mong baso ngayon ay gawa rin sa plastic, ang case ng iyong cellphone, o kahit maging ang iyong damit ay mayroong halong plastic. Ang iyong paboritong lipstick o makeup ay gawa rin sa byproduct ng krudo, kabilang na ang petroleum jelly na iyong ginagamit pag mayroon kang dry lips o dry skin. Marahil pati ang silicone na ginagamit bilang implant sa ilong mong bagong retoke ay malamang galing din sa prinosesong krudo. Bukod pa riyan, ang mga makikinis na kalsadang ating binabaybay ay marahil gawa rin sa aspalto na siyang byproduct din ng krudo. Talaga namang nakakamangha ang mga bagay na gawa mula sa krudo. Dahil bukod sa gasolina, ay napakaraming bagay ang gawa mula dito na marahil ay ngayon mo lang nalaman. Ikaw kaibigan, anong produkto mula sa krudo ang pinaka nagustuhan mo sa lahat? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.